Hinamak na manugang. Kabanata 871. Nang marinig niya na napakahirap imbitahan ni Ruan Lingzo, agad na sumigaw si Helena, "Ito na, Alex Dixon, kung maimbitahan mo si Ruan Lingzo, siguradong gag-apang ako palabas dito." Helena, huwag kang magulo. Lumabas ka para kumain. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi na nakatiis si Albert Liwes at mabilis na sinabi. Hindi ba ito nagpahirap sa kanyang manggang? Sa harap ng buong bahay ng mga kamag-anak at tagalabas, kung ang kanyang manugang ay hindi makapag-imbita ng isang superstar, ito ay isang kahihiyan sa kanyang sariling pamilya. "It's none of your business, why don't you explain it to me?" Kagabi, noong nakikipaglokohan siya sa isang babae, "O sinundan mo siya," sigaw ni Helena. Sa sobrang galit ni Albert Liwes ay itinuro niya si Helena at hindi makapagsalita. Hindi lang alam ng matandang babae na ito kung ano ang mabuti para sa kanya, tinuro niya talaga siya. Kung magsalita talaga siya ng kalokohan, kahit 10 bibig niya, hindi niya ito maipaliwanag. "Dad, ayos lang," mahinahong sabi ni Alex Dixon, "tatawagan ko sila kaagad." Nilabas niya ang phone niya at tumawag. "Lingzo, libre ka ba ngayon? Pwede ka bang pumunta sa Silicon Tower? Fan mo ang pamangkin ko at gusto kong makilala." "O sige, tawagan mo na rin si Zanggang." Pagkatapos tumawag, hinayla ni Alex Dixon ang isang stool at umupo na may maliit na ekspresyon. "Tingnan natin kung paano mo siya tratuhin," mayabang si Helena at parang walang dapat ikatakot. "Kung hindi mo ako maimbitahan, lumabas ka kaagad sa villa." Sa katunayan, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para habulin si Alex Dixon palabas ng villa. Mas mainam kung mahuhuli niya ang ebidensya na niloloko niya ang isang babae at hayaan siyang lumabas ng bahay. Ang dalawang malalaking villa ay pag-aari niya. Ngumiti si Chin Liwesi at sinabing, "Alex, huwag kang magbiro, bakit ka nag-imbita ng celebrity, humingi ka lang ng tawad kay Tita Shu." Malamig na sinabi ni Zhang Faang, "Paano maiimbitahan ng isang celebrity ng isang ordinaryong tao na tulad natin? Baka nagsisinungaling si Alex, ngunit kakaiba kung maimbitahan siya." "Bro-in-law, dapat kang humingi ng tawad kay Tita Shu, si Shu Shanshan ay masama rin ang pakiramdam. Ito ay isang masarap na pagkain, ngunit si Alex Dixon ay kailangang mawala ng mukha, hindi niya alam kung ano ang naging mali." Hindi rin pinansin ni Helena si Alex Dixon, sa anumang kaso, mas tumitingin ito sa kanya, mas tumitingin ito sa kanya. Lumingon siya, at tumingin siya kay Chin Liwesi, agad siyang ngumiti. "Liwesi, sa palabas kapag umalis si Alex sa villa, gaano kadalas mo gustong pumunta at maglaro? Ang aking anak na babae ay nagpapatakbo din ng isang kumpanya at nag-invest lamang ng 5 bilyon, siguradong makakahanap ka ng isang karaniwang wika." Ngumiti si Chin Liwesi at sinabing, "Tita Shu, madalas akong pumupunta sa palabas, sa susunod na i-treat ko kayo sa isang pagkain, ito ay sa pinakasikat na Chingyang Pavilion sa Yan Capital." Iyon ay isang high-end na lugar, ngumiti si Helena mula tenga hanggang tenga. Talagang mayaman si Young Master Chin, ni-treat pa niya ito ng pagkain sa isang high-end restaurant. "Tita Shu, kung hahayaan mong umalis si Bayaw, ano ang mangyayari kay Jane?" Inosenteng tanong ni Shu Shanshan. Casual na sinabi ni Helena, "Syempre magiging blind date ito para sa aking anak. Pinakamainam na humanap ng mga lalaking tulad ni Young Master Chin, siya ay magalang at mabait, higit na mas mahusay kaysa sa kanilang mga tao." Ang kahulugan sa kanyang mga salita ay napakalinaw, maging si Shu Fugi ay hindi makaupo at tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Hindi maiisip ni eldest sister na eye-poaching ang kanyang anak, tama ba? Gayunpaman, si Shu Shanshan ay walang malasakit na hitsura sa kanyang mukha. Anyway, hindi niya gusto si Chin Liwesi. Si Chin Liwesi ang humahabol sa kanya sa sarili niyang pagnanasa. Hindi niya kailanman naisip na sumang-ayon dito. Naisip ni Helena kung paano lumabas si Alex Dixon sa kanyang bahay at maaari siyang magkaroon ng 2 pang malalaking mansyon, pati na rin ang mga mansyon kay Jinling, at maging pribadong pera na kinuha ni Alex Dixon mula sa kanyang anak na babae, agad siyang nakaramdam ng saya. "Mula ngayon, walang laman ang villa, sa isa ako titira, at ang isa ay gagawing mahjong room. Hahayaan ko ang pamilya ko na maglaro ng mahjong at bisitahin ang aking malaking villa." Narinig ito ni Zhang Faang at nainggit, hindi siya mapakali sa galit at mabilis na ngumiti. "Kuya, bakit hindi natin hayaang tumira si Fugi sa kabilang villa,
wala pang matitirhan ang kapatid mo. Nag-isip sandali si Helena, kahit medyo masakit na bitawan ng Vilya, mas mahalaga ang kapatid niya, agad niyang ikinaway ang kamay niya. Sige, ang isa pang Vilya ay titirhan niyo, pero naaalala pa rin ni Li Wei na madalas siyang pumupunta sa bahay ko para tumalon sa pinto. Nang marinig yun ni Shu Fugi, ang kalungkutan mula kanina ay agad na nawala, sa sobrang tuwa niya ay namula ang mukha niya. Ang isang Vilya ay walang daan-daang milyon, pangarap niyang tumira sa isang Vilya. Ang iilan sa kanila ay nasa mataas na espiritu, nagtipon sila at pinag-usapan kung paano hatiin ang Vilya. Si Alex Dixon lang ang malamig na nakatingin sa gilid, tinatamad pa siyang magsalita. Matagal na niyang alam na mahilig sa pera si Helena, ngunit ito ang unang pagkakataon na nalaman niyang napakawalanjiya talaga ng kawalang hiyaan ni Helena. Gusto niyang hatiin ang Vilya niya. Hehe, habang nasa mainit na usapan ng iilan sa kanila, biglang may ingay mula sa labas ng pinto, parang ang daming tao. Bakit ang ingay sa labas? May dadating ba na big shot? Hindi nasisiyahan si Helena. Sa oras na ito, 2 beses na kumatok ang pinto ng pribadong silid at isang magalang na boses ang dumating. Pwede ko bang itanong kung nandito si Kuya Dixon? Pumasok ka na, malamig na sigaw ni Alex Dixon. Bumukas ang pinto, isang gwapong binata na naka-white suit ang pumasok at nakangiting tuma-NGO kay Alex Dixon. Kuya Dixon, pasensya na. Nagkaroon kasi ng traffic sa daan kanina. Medyo na late ako. Sa isang iglap, biglang tumahimik ang silid na kanina pa pinag-uusapan. Lahat ng mata ay nakikipagtulungan sa binata. Natigilan si Shu Shanshan. Bigla siyang napatalo na parang natusok ng bubuyog at tuwang-tuwa. Zanggang talaga, nanlaki ang mata ni Helena sa hindi makapaniwala. Ngayon lang niya nakita ang advertisement ng male celebrity na ito sa telebisyon. Sa isang kisap mata, nakatayo na siya sa harapan niya. Natigilan din si Albert Lewis, at tuluyan na siyang natahimik. Hindi niya inaasahan na talagang tatawagin ng kanyang manugang ang celebrity. Mayroong ilang mga bodyguard na nakatayo sa labas ng pinto, sinusubukan ang kanilang makakaya upang pigilan ang mga tao. Ang mga tao ay labis na nasasabik at patuloy na nagsisigawan. Tingnan mo, ito ang celebrity na si Zhang Gang. Kuya Gang, fan mo ako. Please take a photo with me. Nandito si Kuya Gang para kumain, di ba? Oh my God, I didn't expect na may makikita akong celebrity after a meal. Matagal na natigilan si Helena bago siya biglang tumalon at sinabing, "It doesn't count, that Nguyen what is not yet here." Hindi siya naniwala, ang basurang ito ay talagang maaaring mag-imbita ng isang celebrity. Nang matapos siya sa pagsasalita ay dumagsa na ang mga tao, para nabaliw silang dalawa. Gumawa ng paraan, lahat gumagawa ng paraan. Pilit na pinaghiwalay ng 7 o 8 bodyguard ang mga tao at gumawa ng landas. Isang dilag na nakaputing damit ang naglakad na may magaan na hakbang papunta sa pribadong silid habang nakangiti at kamakaway sa mga baliw na tao sa magkabilang panig. CK mo ako, napasigaw si Shu Shanshan sa pananabik at agad na tinakpan ng kanyang bibig, si Ruan Lingzhou. Idol ko, Ruan Lingzhou, na naginip ba ako? Ito, tumingin si Helena na parang itinuro ang kanyang acupuncture point, nakatulala siyang tumingin kay Ruan Lingzhou na naglalakad, gulong-gulo ang buong isip niya. Anong ginagawa niya? Nanaginip ba siya? Sa isang tawag lang mula sa basurang ito, 2 celebrity na talaga ang nakasagasa. Si Qin Liwesi ay tila sinampal din ng kung sino, ang kanyang mukha ay pulang-pula, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Ruan Lingzhou. Hindi naman siya nagkamali ng nakita, di ba? Si Ruan Lingzhou ba talaga? Si Alex Dixon ba ang tumawag sa kanya? Ito ay ganap na imposible, kahit na gusto niyang magpa-autograph kay Ruan Lingzhou, nagtanong siya sa maraming tao. Bakit kaya tatakbo ang isang heavyweight na celebrity sa maliit na restaurant na ito? Kung ikukumpara sa Zhang Gang, ang sabi ni Ruan Lingzhou ay mas malaki, nagkagulo ang buong restaurant, hindi alintana kung ang mga bisita ang kumakain o ang mga tauhan ng hotel. Lahat sila ay tila nabaliw habang sila ay nagkukumahog na parang kayag ng mga bubuyog, na nag-aagawan upang panuorin ang mga bituin. Kabanata 872. Medyo marami rin ang mga tagahanga ni Ruan Lingzhou, na tuwang-tuwa na sumisigaw. Lingzhou, tingnan mo ako, hardcore fan mo ako. Bilasan mo na ako.
gusto kong magpa-picture kasama ang idol ko. Heavens, makakakain talaga ako sa parehong hotel ni Ruan Lingzo, na naginip ba ako? Ang mga tao ay parang kumukulong tubig, ganap na sumasabog. Kung hindi dahil sa desperadong pinipigilan sila ng mga bodyguard, ang mga tao ay sumugod na. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, si Ruan Lingzo ay pumasok sa pribadong silid at sinabi kay Alex Dixon, "Kuya Alex, ano ang gusto mo sa akin?" Natahimik ang buong pribadong silid. Tumayo si kalmadong kay Alex Dixon at nakangiting sinabi, "Wala lang, may nakausap ako sa inyo ng isang kaibigan kagabi, hindi naniniwala ang biyenan ko, sabihin mo sa kanya." Natigilan si Ruan Lingzo at agad na lumingon ang kanyang mga mata, nakangiting sabi niya, "Lahat, huwag kayong magkamali, nakipag-usap ako kay Kuya Alex tungkol sa isang bagay na kagabi, naroon din si Zhang Gang, maaari siyang magpatotoo." "Ikaw, talagang pinag-uusapan mo ang mga bagay sa isang malaking bituin?" Si Zhang Faang ay walang katulad na gulat habang siya ay nauutal. Kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay, hindi siya maniniwala na si Alex Dixon ay may kakayahan na maging pantay sa mga malalaking bituin na ito. Kailangang malaman ng isa na ang malalaking bituin na ito ay karaniwang mga taong tinitingala nila. Bumalik din sa katinoan si Albert Lewis at pinigilan ang pagkabigla habang nagtanong, "Alex, paano mo sila kilala? Hindi ba natin nakikita ang mga ganoong kalaking bituin? Nakakausap mo pa rin sila?" Mahinahong sinabi ni Alex Dixon, Actually, wala lang, isa itong boss na kilala ko noon, may mga business deal siya sa mga iilang bituin na ito, maaari akong pumunta at makipag-chat sa kanya." Ngumiti si Zhang Gang at sinabing, "Kuya Dixon, wala lang, may kailangan ka pa bang ipaliwanag?" "Hindi," kinawayway ni Alex Dixon ang kanyang kamay. "Please make this trip, you can leave now." Hindi ito magulo, magkakaroon ng pagkakataon si Kuya Alex sa susunod, tawagan mo akong muli. Matamis na ngumiti si Ruan Lingzo, "I'm currently recording a program, tapos babalik muna ako." "Okay, Tuma NGO si Alex Dixon." Nagkagulo ang buong restaurant ngayong dumating na ang dalawang celebrity sa restaurant, kung magtatagal pa sila, magkakagulo ang buong kalye. Nag-toast muli sina Zhang Gang at Ruan Lingzo sa lahat bago umalis sa ilalim ng escort ng mga bodyguard. Kahit umalis na sila, siksikan pa rin ang buong restaurant, at ang excitement ay mahirap pigilan. After a meal, may celebrity talaga na dumarating. Isa pa, pagkatapos daw na matanggap ang tawag, lumapit ang celebrity para suportahan sila. Sinong big boss ang may mukha na tumawag sa isang celebrity sa isang tawag lang sa telepono? Inutusan ni Alex Dixon ang waiter na isara ang pinto ng private room para maiwasan ang gulo sa labas. Matigas na nakaupo si Helena na may gulat na ekspresyon at natulala na. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Alex Dixon sa bandang huli, mas lalong gumaan ang pakiramdam niya. Naisip niya na ang basurang ito ay talagang may napakahusay na kakayahan, hindi niya inaasahan na walang kwenta ang umasa sa amo na kilala niya noon. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Helena, ngayong nakita mo na ang bituin, dapat kang umakyat, di ba?" Magpapaliit pa lang si Helena ng katawan at hindi makatawag ng pansin nang biglang tinawag ang pangalan niya, biglang nanginginig ang buong katawan niya. Inangat niya ang ulo niya at nakita niyang lahat ng tao sa paligid niya ay nakatingin sa kanya, na puno ng matinding galit ang puso niya. Naaalala pa ba talaga ng basurang ito ang bagay na ito? Talaga bang gagawin niya itong mawala sa harap ng lahat? Tumingin si Helena sa labas ng pinto at nakita niyang medyo marami na ang mga fans na nagsisiksikan sa labas. Masigasig pa rin sila at sa labas at nagdadasal na nakatayo. Medyo marami rin ang mga taong may hawak na mga cellphone at tuwang-tuwa na kumukuha ng litrato. Namutla ang mukha niya at pilit na ngumiti. "Yun. Naglalaro lang ako." "Hindi ako nagbibiro sa'yo," malamig na sabi ni Alex Dixon. Kilalang kilala niya si Helena, kung hindi niya itututuruan ng leksyon sa pagkakataong ito, wala pang 2 araw ay mahihiya na naman siya. Natigilan si Helena at galit na hinampes ang mesa para makatayo. "Alex Dixon, no matter what, I am your mother, it's fine kung hindi ako igalang, pero gusto mo pa rin akong umakyat, do you think there is that reason?" Si Albert Lewis ay mahirap din sa posisyon, nag-alinlangan siya at tumingin kay Alex Dixon. Bumantong hininga siya at sinabing, "Alex, nanay mo siya, paumanhin lang."
Alex, si Tita Shu ay isang elder, paano niya inaamin ang kanyang pagkakamali sa iyo? Sinabi rin ni Chin Liwesi, kung talagang hahayaan mong umakyat si Tita Shu, ano ang iniisip ni Jane kapag nalaman niya ito, at saka, nagbibiro lang si Tita Shu kanina, kalimutan na natin ang bagay na ito. Si Helena ay parang humahawak sa isang nagal iligtas buhay na straw habang nagmamadaling gumamit ng uhog at luha para magreklamo kay Chin Liwesi. Liwesi, tell me, how I like an elder in this family, I don't have any status at all. Kahit sino pwede bubuli sa akin, paano ako tratuhin ng biyenan ng ganito? Hindi na ito napigilan ni Shu Fugi. Alex, nasa 50 na ang nanay mo. Kung talagang aakyat siya, makikita lang ng mga nasa labas ang biro ng pamilya natin. Sinamantala rin ni Helena ang pagkakataong maglabas ng napkin. Nagkunwari siyang umiiyak habang nagpapanggap na nakakaawa. Iyak siya ng iyak kaya hindi siya makahinga. May ilang tao sa labas ng pinto na hindi alam kung ano ang nangyayari at iniisip na may nangyari. Inilabas nila ang kanilang mga ulo sa siwang ng pinto. Nainis si Alex Dixon dito at ayaw niyang pahirapan ang asawa, kaya malamig niyang sinabi, Helena, kalimutan na natin ito sa pagkakataong ito, hindi na mauulit. Pagkasabi nun ay tumayo na siya at lumabas para bayaran ang bill. Kung hindi dahil sa pagbubuntis ng kanyang asawa, tiyak na hindi niya pababayaan si Helena sa pagkakataong ito. Nang makaalis na si Alex Dixon ay agad na tumigil sa pag-iyak si Helena. Inihagis niya ang napkin sa mesa at bigla siyang napagalitan. Hindi talaga ako siniseryoso ng basurang ito. Nanay niya, Fugi, tawagan mo agad si Jane. Nagdagdag din ng panggatong si Chin Liwesi sa apoy at sinabing, tama, Tita Shu, hindi ko rin akalain na magiging ganito kawalang galang si Alex Dixon sa iyo. Kailan niya ako nirespeto, lalong nainis si Helena. Habang hindi niya nagustuhan si Alex Dixon, mas nakita niya si Chin Liwesi na nakalulugod sa mata. Ang mayamang ikalawang henerasyong ito ay mayaman, magalang, at may matamis na bibig. Ang ganda kaya kung siya ang manugang niya. Inilibot ni Helena ang kanyang mga mata, may ngiti sa kanyang mukha, naglabas siya ng isang susi at ibinigay ito kay Chin Liwesi. Halika, Liwesi, ito ang susi ng aking bahay, itago mo muna ito. Natigilan si Chin Liwesi, Tita Shu, anong ginagawa mo? Kunin mo, ngumiti ng malapad si Helena, it's convenient for you to play at home anytime in the future, this is your own home, you can come and live here. Habang nagsasalita siya, pilit niyang ipinasok ang susi sa mga kamay ni Chin Liwesi. Nag-aalala lang si Chin Liwesi na walang dahilan para makalapit kay Shu Shanshan nang makita niyang binigay talaga sa kanya ni Helena ang susi. Tuwang-tuwa siya at nagkunwaring tumanggi, saka tinanggap ang susi. Hindi naman sa hindi niya nakita ang iniisip ni Helena, kaya sumabay na lang siya sa agos at tinulak ang bangka. Anyway, sayang ang hindi pagsuko ng isang babae na pumunta sa kanyang pintuan. Isa pa, nang makita niyang nabigla rin si Jane Liwes, lihim siyang nainggit kay Alex Dixon, itong dukha, sa paghahanap ng asawang kasing ganda ng isang diwata. Walang paraan na pakasalan siya nito. Gayunpaman, ito ay katuwaan lamang. Wala siyang mawawala. Higit pa rito, nagkusa si Helena na ibigay sa kanya ang kanyang anak na babae. Tuwang-tuwa si Helena kaya't matalik niyang sinabi kay Chin Liwesi, bukas, maglalaan ako ng isang silid para manatili ka. Katabi ito ng silid ng aking anak na babae. Sa kabilang banda, hindi naiwasang makinig ni Zhang Faang. Ano ang ibig mong sabihin? Hayagan niyang sinunog ang isang pader sa harap niya. Napakawalan siya ng matandang hag na ito, habang iniisip ito ni Zhang Faang, lalo na siyang nagagalit, sinadya din niyang lumapit at nakangiting sinabi kay Chin Liwesi, tama, madalas kang pumupunta para hanapin si Shanshan, plano ko ring tumira rito si Shanshan, pinandilit ni Helena si Zhang Faang, kailan pa siya pumayag na pasukin si Shu Shanshan sa villa. Kabanata 873 Mayroon bang natitirang silid sa villa? Okay. Agad na natuwa si Shu Shanshan, sa ganitong paraan, mas mapapalapit niya ang kanyang bayaw, sa oras na yun, magiging celebrity man siya o hindi. Hindi ba't yun ay isang pangungusap mula sa kanyang bayaw, batas? Nagmamadaling tinanong ni Shu Fugi si Helena, eldest sister, pwede bang tumira si Shanshan sa villa? Ito, bagamat hindi masaya si Helena sa kanyang puso, sanay naman siyang maging support demon,
Kaya hindi magandang tanggapin ang kahilingan ng kapatid, nakagat lang siya ng bala at tuma NGO, it's okay to stay, after a while, let's empty that villa, you guys can move in. Salamat, kuya, tuwang-tuwa si Shu Fugi at hindi maisara ang kanyang bibig. Buti na lang may support ng Demon Big Sister, kahit na hindi siya nagtatrabaho, binibigyan pa rin siya ng nakatatandang kapatid na babae ng pera na panggastos at kahit natutulungan siya sa pagpapalaki ng kanyang buong pamilya, ngayon, bibigyan pa niya siya ng villa. Paano magkakaroon ng ganoong magandang bagay sa mundo? Tulad ng lahat ng tao sa bahay ay masayang nag-uusap kung paano hatiin ang villa. Boom, sinipa ang pinto ng private room. Sino yun? Wala kang kamay. Saway ni Helena. Nang lumingon siya, nakita niya si Alex Dixon na nakatayo sa pintuan na may malamig na mukha, agad siyang nanlamig. Sa isang segundo, biglang tumahimik ang silid na kanina pa napuno ng ingay. Medyo natakot si Shu Fugi at sinabing may tuyong tawa, Alex, hindi ka umalis. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon, malamig niyang sinulyapan ang karamihan at nagtaas ng kilay. Tapos na ba kayong mag-usap? Aalis na sana siya at aayusin ang bayad nang makita niya ang manager na naghihintay sa pintuan, magalang niyang sinabi sa kanya na binayaran na ni Ruan Lingzo ang pagkain at binati siya at ang kanyang mga kamag-anak ng masayang pagkain. Hindi niya inaasahan na si Ruan Lingzo ay napakaunawa, nagbigay ito ng mukha sa kanya. Naantig si Alex Dixon, akmang bubuksan na niya ang pinto at papasok sa private room, narinig niya ang pagmumura sa kanya ni Helena sa loob, ibinigay pa niya ang susi kay Chin Liwesi. Nakatayo siya sa pintuan at nakarinig ng ilang minuto, habang nakikinig siya, lalo siyang nagagalit. She really treated his villa as their own property. Nakonsensya din si Helena at mabilis na tumayo, kain na, bilisan natin umalis na tayo. Pagkasabi niyon ay gusto niyang tumakbo sa pinto. Parang gatekeeper si Alex Dixon, tumayo siya sa pintuan at hindi siya binitawan, malamig niyang sabi, Go, hindi mo ba gustong gumapang palabas, kung hindi ka gagapang palabas ngayon, huwag mo nang isipin ang paglabas sa pintong ito. Natigilan si Helena at agad na napatalon sa galit, Alex Dixon, are you for real? I am your mother, you actually dare to ask me to climb. Ikaw na mismo ang nagsabi, walang ekspresyon si Alex Dixon. Sa oras na ito, tumayo din si Chin Liwesi at pinagalitan, Alex Dixon, elder pa rin si Tita Shu. Paano mo siya kakausapin ng ganito? Humingi agad ng tawad kay Tita Shu. Malamig na inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at pinagalitan. At ikaw, ibigay mo ang susi, hindi ka kwalipikadong pumasok sa aking villa. Pagkatapos sabihin yon, malamig niyang sinulyapan sina Zhang Faang, Shu Fugi, at ang iba pa, kung hindi mo kilala kung sino ang may-ari ng villa, umalis ka na. Galit talaga si Alex Dixon, noong nakaraan, pumikit siya sa pamilya Shu alang-alang sa kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang mga taong ito ay talagang gustong sumakay sa kanyang ulo. Akala ba talaga nila isa siyang pasaang may sakit? Lalo na sina Helena at Zhang Faang, ang dalawang matandang hag na ito, talagang tinatrato nila ang basura tulad ni Chin Liwesi, pinaglalaban mo, pinaglalaban ko. Nang nasa labas na siya ng pinto ay paimpol siyang naduduwal nang marinig yon. Natigilan si Chin Liwesi, sabi niya na may taimtim na mukha, wala kang karapatang utusan ako, ang villa ay kay Tita Shu, wala itong kinalaman sa iyo, hindi ko ibibigay ang susi. Oh, nagtaas ng kilay si Alex Dixon, Helena, ito ang sinabi mo sa iba? Oh, nakonsensya si Helena at hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Para mailigtas ang mukha, patuloy niyang sinasabi sa iba na sa kanya ang villa. Hiniling niya lamang kay Alex Dixon na lumipat. Ngumisi si Alex Dixon, tila hindi susuko ang mga taong ito hanggang makarating sila sa Yellow River. Tinatamad siyang magsabi pa, direkta niyang tinawagan si Han Yun at hiniling sa kanya na pumunta sa villa at dalhin ang resulta ng ari-arian. Hindi alam ni Zhang Faang na kay Alex Dixon ang villa at iniisip na Helena pa rin ang pangalan, bigla niyang hinampes ang mesa at tumayo, Alex Dixon, anong klaseng ugali ito? Hindi alintana ng nanay mo na mahirap ka, ngayon ay ganito ang pakikitungo mo sa kanya. Are you an ingrate? Umubo si Shu Fugi habang nagpapayo, Alex, hindi mo kayang tratuhin ang iyong ina ng ganito, bilasin mo at humingi ng tawad sa iyong ina. Oh, humingi ng tawad kay Tita Shu,
Malamig na sigaw ni Chin Liwesi, tsaka, iniinsulto mo ako ngayon lang, dapat kang humingi ng tawad sa akin. Hehe, hindi mapakali si Alex Dixon sa kanila, sumandal siya sa pinto at hinintay na dumating si Hanyon. Nakita ni Helena na pinuprotektahan siya ng lahat, kaya naging mayabang siya at patuloy na nagmumura. Dong dong dong, 2 beses na kumatok ang pinto, at pumasok ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na combat suit at nagbigay ng property certificate kay Alex Dixon. Kinuha ito ni Alex Dixon at inihagis sa mesa, malamig siyang sumigaw, "See for yourself." Nagulat si Helena, hindi niya inaasahan na talagang hihilingin ng basurang ito sa isang tao na kumuha ng isang property deed. Agad namang pumunta ang iilan sa kanila, nang makita nila ang pangalan sa certificate ng pagmamay-ari ng ari-arian, natigilan din sila on the spot. Malinaw na nakasulat ang pangalan ng 2 tao sa property deed. Alex Dixon, Jane Lewis. Biglang tumahimik ulit ang kwartong kanina pa nila pinapuna, kakaiba ang mga ekspresyon nila, nagbulungan sila at walang masabi. Si Chin Liwesi ay natigilan din, ang villa ay talagang kay Alex Dixon. Ngunit narinig niya ang patuloy na pagyayabang ni Helena na pag-aari niya ang villa. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, "Chin Liwesi, bibigyan kita ng 1 minuto para pag-isipan ito, ibigay mo ang susi ng bahay ko, o ipapadala kita sa kulungan." Napahiya si Chin Liwesi, siya rin ay young master ng Chin family, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan noon. Sa oras na ito, nagalit si Helena, nagustuhan niya si Chin Liwesi at gusto niyang kunin ito bilang kanyang manugang, ngunit dumating si Alex Dixon upang istorbohin siya. Kung ang mayamang pangalawang henerasyon na ito ay nagalit at tumakas, hindi ba siya magkakaroon ng pagkakataong kumanta? Agad namang tumalon si Helena at sinigawan si Alex Dixon, "Ibigay mo kung anong susi, nakalagay din sa libro ang pangalan ng anak ko, karapatan kong ibigay ang susi kay Liwesi." Si Hanyon ay nakatayo sa pintuan at natigilan. Hindi pa siya nakakita ng ganitong walang hiyang pamilya. Hindi niya inaasahan na ganito pala kawalanji ang biyena ni Alex Dixon. "Halika, kung may kakayahan ka, bugbugin mo ako hanggang mamatay. Hindi ko ibibigay ang susi." Pasimpleng napaupo si Helena sa pintuan at napasigaw ng malakas, sinaktan ng manugang ang kanyang biyenan, "Miserable ang buhay ko." Marami ng tao sa pinto, nang sumigaw siya, lahat ng tao sa paligid ay nagkukumpulan upang manood ng palabas at itinuro si Alex Dixon. Si Chin Liwesi ay mayroon ding malamig na ngiti sa kanyang mukha. Anyway, hindi naman siya ang nawalan ng mukha, gusto niyang makita kung paano haantong ang lalaking ito ni Dixon. Tumingon si Alex Dixon at sinabi kay Hanyon, "Malapit lang ang mga tauhan mo, tama?" Nandito silang lahat, tawagin mo agad ang mga lalaki, malamig na utos ni Alex Dixon, ilipat ang kalahati ng mga lalaki pabalik sa villa. Ipak ang mga bagahe ni na Helena at Shufyugi at itapon sila sa labas ng pinto. Matagal nang ayaw ni Hanyon kay Helena, kaya agad siyang tumawag. "Alex Dixon, anong ibig mong sabihin? Gusto mo akong itaboy?" Tumalon din si Shufyugi. Kung siya ay pinalayas sa villa, wala siyang trabaho at walang pera. Hindi ba't kailangan niyang pumunta sa lansangan para humingi ng pagkain? Sinabi rin ni Chin Liwesi na may malamig na mukha, "Alex Dixon, maaari mo akong huwag pansinin, ngunit dapat kang maging mas magalang kay Tita Shu." Napatingin sa kanya si Alex Dixon, nagpanggap. Gusto niyang makita kung gaano katagal ang Chin na lalaking ito ay maaaring magpatuloy sa pag-post. Walang pakialam na sabi ni Alex Dixon, "Ibibigay mo ba ang susi o hindi? Kung hindi, kahit lunukan mo ang susi, bubuksan ko ang tiyan mo at ibabalik ko ang susi." Hehe. Galit na galit si Chin Liwesi kaya ang inisyo niya, "Napakalalaking salita. Gusto kong makita kung ano ang pinaglalaban mong gawin sa akin." "Ganun ba?" Umiti si Alex Dixon at kumaway sa likod niya. Maririnig ang tunog ng maayos na mga yapak. Kabanata 874. Isang grupo ng mga malalakas na lalaki sa combat suit ang sumugod sa hagdanan at tumayo sa likod ni Alex Dixon. Yumuko pa ang isa sa mga malalakas na lalaki kay Alex Dixon. Mahigit 20 lalaki ang lumitaw sa isang iglap, lahat sila ay lubhang mabangis. Sa pagtingin pa lamang sa kanilang ugali, hindi sila madaling magalit. Natigilan ang lahat ng nasa private room sa kanilang nakita, nagulat din si Helena.
Itong basura, saan lang siya nag-imbita ng grupo ng mga tao? Dapat ay ginugol niya ang pera ng kanyang anak na babae upang makahanap ng isang grupo ng mga artista upang takutin sila. Pinigilan ni Helena ang kanyang takot at sumigaw, "Dixon, Alex Dixon, huwag mong gamitin para mag-imbita ng grupo ng mga tao na kumilos, natatakot ako sa iyo. Huwag mo siyang pansinin, let's go." Ganoon din ang iniisip ni Chin Liwesi. Ako ay mula sa Chin family, gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na hawakan ako. Siya ay young master ng Chin family, iilan lang ang lakas ng loob na hawakan niya sa Yan capital. Tumayo si Chin Liwesi at humakbang pasulong. Sa sandaling ito, isang lalaki ang biglang humawak sa kanyang braso at itinapon sa kanyang balikat. Bumagsak si Chin Liwesi sa lupa, ang kanyang mukha ay nakipagdikit sa lupa at napasigaw siya sa sakit. Lumuhad ang lalaki sa likod ni Chin Liwesi na nakatalikod ang isang kamay, ang kanyang kabilang kamay ay umindayog sa hangin, at isang sandang ng militar ang idiniin sa leeg ni Chin Liwesi. Pagkatapos, tumingala siya at tinanong si Alex Dixon, "Kuya Dixon, nabali ba ang braso mo o nabali ang binti mo, o diretsyong ibinabato mula sa itaas?" Simple, marahas, at madyugo, sa sobrang takot ni Chin Liwesi ay halos naiihina niya ang sarili niya. Saan nagmula ang grupong ito ng mga tao, paano sila naging malupit at marahas? Ang malamig na punyal ay idiniin sa kanyang leeg, at lumitaw ang isang madugong sugat. Si Chin Liwesi ay labis na natakot, at nagmamadali siyang humingi ng awa. "Dixon, Kuya Dixon, bilisan mo, sabihin mo sa mga tauhan mo na bitawan mo na, ay ibibigay ko sa iyo ang susi, wag na, ilibre mo ako." Nanginginig si Chin Liwesi, ni hindi niya mahawakan ng mahigpit ang susi, hinawakan niya ito sa harap ni Alex Dixon gamit ang dalawang kamay. Hindi ito kinuha ni Alex Dixon, napatingin siya sa mga taong nasa tabi niya. Hinawakan ng lalaking may dagger ang susi at sinipa si Chin Liwesi sa gilid. Malamig na sigaw ni Alex Dixon, "Get lost!" Sa sobrang takot ni Chin Liwesi ay hindi man lang siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo, tumayo siya at akmang aalis. Akmang aalis na siya, malamig na ulit na nagsalita si Alex Dixon, "Di ba sabi ko lumabas ka na?" Natigilan si Chin Liwesi. Sinampal siya ng lalaki at sumigaw, "Sabi ko umalis ka na dito, kapag hindi mo ako naiintindihan, puputulan ko yang tenga mo." Hinihiling sa kanya na umalis dito. Agad na naging berde ang mukha ni Chin Liwesi. Kahit na ano, siya ay young master ng pamilya Chin, may mukha din siya sa Yan capital. Bukod dito, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon dito, may mga kumuha pa ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone, kung talagang gumulong siya sa ibaba. Saan niya ilalagay ang mukha niya? "Kuya Dixon, ngayon lang ako nagkamali. Can you make an exception now?" "Sino ka? May kinalaman ba ito sa akin?" Tumaas ang kilay ni Alex Dixon at bumaling para sabihin sa lalaki, "Bibilang ako ng 3, kapag hindi siya gumalaw, bali ko ang isang daliri niya." Sa pagtingin sa malakas na lalaki na puno ng layuning pumatay, naramdaman ni Chin Liwesi na naramdaman ang kanyang anit. Ang mga miyembro ng pamilyang Shu sa tabi niya ay labis na natakot kaya nagsisiksikan sila, hindi nang ahas na gumawa ng ingay. Pumulupot pa si Helena na parang bola, nagnanais na makatakas siya sa lupa at mawala. Malamig na sigaw ni Alex Dixon, 1, 2, 3, bago pa niya masabi ang salitang 3, ang buong katawan ni Chin Liwesi ay nabalisa ng gumulong siya patungo sa lupa. "Kuya Dixon, ako, maliligaw ako, okay?" Napahigi siya sa lupa at gumulong pababa ng hagdan sa malungkot na kalagayan, nababalot ng alikabok ang kanyang branded suit. Nang bumaba siya sa hagdan, hindi napigilan ni Chin Liwesi ang sarili at gumulong pababa ng hagdan. Hindi ba ang young master na yon ay mula sa Chin family? Siya ba talaga? Dali, magpa-picture at i-post sa WeChat moments mo. Damn, hindi ba palaging iniisip ni young master Chin na siya ay isang sibilisadong tao? Gusto niya talagang mawala. Sa dami ng tao, may nakilala kay Chin Liwesi at nagpatuloy sa pagkuha ng litrato gamit ang kanyang telepono. Pulang-pula ang gwapong mukha ni Chin Liwesi, nais niyang i-chop si Alex Dixon sa minced meat on the spot. Lalo na sa harap ni Shu Shanshan, talagang pinawalan niya siya ng mukha. Ang sama ng loob na ito ay hindi mapagkakasundo. Nakatayo si Shu Shanshan sa koridor.
Hindi siya mapakali kay Chin Liwesi. Naramdaman na niya na si Chin Liwesi ay nagiging sarcastic at palihim na natapakan ang kanyang bayaw. Ngayon, tumingin siya kay Alex Dixon at mas lalo siyang nakaramdam ng kamahalan. Astig, kaya niyang gawin ng napakaraming tao na nakikinig sa kanyang mga utos sa isang pangungusap lamang. Siya ay isang wastong underground boss. Paanong hindi siya lalaki? Nagningning ang mga mata ni Shu Shanshan habang nakatitig kay Alex Dixon, para siyang batang babae na sumasamba sa kanya. Nagsisi siya sa puso niya. Noong nakaraan, tinuruan siya ni Zhang Faang ng isang pangungusap sa isang pagkakataon. Palagi niyang sinasabi na basura ang kanyang pinsan at bayaw, kaya naisip niya talaga na walang kwenta si Alex Dixon. Nainggit talaga ako kay Cousin Jane. Saan siya nakakita ng asawang katulad ng pinsan at bayaw niya? Malamig na tiningnan ni Alex Dixon si Chin Liwesi habang gumulong siya pababa ng hagdan, lumingon siya at tumingin kay Helena. Nanginginig si Helena sa ilalim ng kanyang tingin at nauutal, "Babae, manugang, wala akong sinabi." Noon, palagi niya itong tinatawag na basura, ngunit dahil alam niyang natatakot siya, binago niya kaagad ang paraan ng pagtawag sa kanya bilang manugang. Si Alex Dixon ay walang malasakit, hindi na niya kinuha ang pakulo ni Helena, malamig niyang sabi, "At ikaw?" "Ako, ano?" Tulala si Helena, "Anong nangyari ngayon lang? Matanda na si Mama, hindi ko na maalala." Ngumuso si Alex Dixon, hindi niya kilala kung sino si Helena. "Helena, ikaw na ang magwala, gusto mo bang mawala ang sarili mo? O gusto mo bang kumuha ako ng tutulong sa iyo na mawala?" Nang matapos siyang magsalita, tiningnan ni Hanyon ang dalawang malalakas na lalaki, agad namang humakbang pasulong ang dalawang malalakas na lalaki, na tila mga bakal na tore, at mariing tinitigan si Helena, "Anak, huwag mong sabihin gusto mo talaga ang buhay ko." Sa sobrang takot ni Helena ay hindi na siya makalakad, sabi niya sa mahabang mukha, "Kanina lang binibiro ka ni Mama." Kabanata 875. Ang puso ni Shu Fugi ay napukaw, at ang kanyang mukha ay naging berde. Kaso, kapag narinig niyang nagyayabang si Helena, akala niya ang Villa ay ang pangalan ng eldest sister, ngunit hindi niya akalain na ang may-ari ng Villa ay si Alex Dixon. This time, tapos na, kung sila ay itinaboy, sila ni Zhang Faang ay matutulog lamang sa kalye. Natakot din si Zhang Faang at patuloy na umiinom si Helena sa kanyang puso, kasalanan ng matandang babaeng ito ang lahat ng pagpapakita niya. Napaisip siya na sobrang kahanga-hanga si Helena. Ngayon, nakatira siya sa villa, nag-freeload at umiinom, at may mga maids na nagsisilbi sa kanya. Huwag banggitin kung gaano kiganhawa ang mga araw na ito, nabuhay siya ng husto kaya ayaw niyang umalis. Napabuntong hininga si Zhang Faang at hininaan ang boses habang nakangiting humihingi ng tawad. "Mo, Alex, pamilya tayong lahat, nagkamali si tita sa nangyari kanina. Alang-alang sa pamangkin ko, Jane, patawarin mo si tita sa pagkakataong ito." Oo, nagmamadali ring idinagdag ni Shu Fugi, "Alex, mapapatawad mo ang tito mo." Lasing si tito at nagsalita ng walang kaparakan ngayon. Habang nagsasalita siya, sinampal pa ni Shu Fugi ang kanyang sarili. Sinabi rin ni Zhang Faang, "Hey, masasabi kong hindi mabuting tao si Chin sa isang tingin lang, hindi ko siya gustong makausap ngayon lang." Tama, saway din ni Shu Fugi sa gilid, "Mukha siyang gigolo. At gusto pa niyang habulin ang anak ko, gusto niyang magkaroon ng malaking pangarap, papagalitan ko siya tuwing nakikita ko siya sa kinabukasan." Kakatawag pa lang ng mag-asawa kay Chin Liwesi na Young Master Chin, ngunit ngayon, ang kapaligiran ay nagbago ng husto, at sinimulan nilang pag-usapan si Chin Liwesi. Saglit na napagalitan ni Zhang Faang at saka sinabi kay Helena, "Eldest sister, Alex usually treats you very well. Dapat humingi ka ng tawad sa kanya dahil sa pagsabi niya ng ganyan." "Eldest sister, hindi masama si Alex. Sa pagkakataong ito, dapat tumigil ka na sa panggugulo at humingi ng tawad sa kanya." Karaniwang mahihiyain si Shu Fugi, ngayon, pakikinggan niya ang anumang sasabihin ng kanyang asawa. Pareho silang kumanta ng iisang himig at pinayuhan si Helena na humingi ng tawad kay Alex Dixon, upang masiyahan si Alex Dixon, hindi nila dapat itaboy ang mga ito. Nang makita ni Shu Shanshan na ganito ang kanyang mga magulang, napahiya siya kaya gusto niyang maghukay ng butas at magtago dito. Gayunpaman, sa huli, ang dalawang ito ay ang kanyang mga magulang,
Walang pagpipilian si Shu Shanshan kundi ang kumagit ng bala at sabihin kay Alex Dixon, Kuya Alex, nako, alam ng mga magulang ko na mali sila, mapapatawad mo ba sila? Nagmamadali ring yumuko sina Shu Fugi at Zhang Faang kay Alex Dixon at patuloy na humingi ng tawad. Noong una, galit na galit si Alex Dixon, ngunit ngayon nakita ang lumuluhan na mukha ni Shu Shanshan at humihingi ng awa, muling lamambat ang kanyang puso. Hindi niya kayang makakita ng babaeng umiiyak. Tsaka kung talagang itinaboy niya ang kanyang tito at titahiin, sa mabait na pagkatao ng kanyang asawa, siguradong mag-aalala ito. Sinulyapan ni Alex Dixon ang dalawa at malamig na sinabing, bumangon ka na, kung gusto mo pang manirahan dito, then write me a guarantee, kung gagawin mo ulit, kunin mo ang bagahe mo at scram. Salamat, pamangkin. Mabilis na tumungo si Shu Fugi at yumuko, patuloy na nagpasalamat sa kanya. Wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon, hanggat patuloy siyang nabubuhay, maaari siyang agad na humiga sa lupa at gamulong sa lupa, hindi banggitin ang paghingi ng tawad. Kung binigyan siya ni Alex Dixon ng 1,000,000 ngayon, maaari pa siyang lumuhad sa lupa at tawagin siyang ama. Mukha, magkano ang halaga ng mukha? Nakita ni Shu Fugi ang puntong ito ng napakalinaw, hindi katulad ni Helena. Sa sandaling ito, itinulak ni Jane Lewis ang pinto at pumasok, nang makita niya ang eksena sa harap niya, natigilan siya sa mismong lugar. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Nagpalit siya ng puting damit, naghilamos ng buhok, at naglagay ng light makeup, mas lalo siyang gumanda at gumagalaw kaya late siya dumating. Hindi niya inaasahan na sa pagpasok niya sa private room ay makikita niya ang awkward na atmosphere sa kwarto, yumuko pa ang tito at tiya niya sa harap ni Alex Dixon. Nagulat si Jane Lewis at sa isang kisap mata, nakita niyang namumula ang mga mata ni Helena at mabilis na nagtanong, Ma, ano na naman ang nangyari sa iyo? Ako, ayos lang ako, tumingin si Helena kay Alex Dixon ang may kasalanan at mabilis na umiling. Sa ganitong sitwasyon, maglalakas loob ba siyang magreklamo sa kanyang anak? Mabilis ding ngumiti si tito at tita. Ayos lang. May konting hindi pagkakaunawaan lang ngayon, pero naayos na. Talaga, lalong kakaiba ang naramdaman ni Jane Lewis. Lahat ng tao dito ay tila kakaiba. Ayaw ni Albert Lewis na magdulot ng gulo, nagkunwari siyang ayos lang at sinabing, ayos lang, kanina lang dumating si Chin Liwesi at nagkaroon ng masamang oras sa lahat. Ngayong umalis na siya, makikita ng lahat ang tunay niyang mukha. Anyway, hindi niya gusto si Chin Liwesi, kaya't maaari rin niyang itulak ang sisi kay Chin Liwesi. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon, hindi pa niya nakikita ang intensyon ng biyenan. Talagang maanghang ang luya pagdating sa edad. Nang marinig niya na si Chin Liwesi ang nagpalungkot sa lahat, nakahinga rin ng maluwag si Jane Lewis. Hindi rin niya gusto si Chin Liwesi. Palagi siyang nagsasalita sa kakaibang tono na may malalangis na tono. Dahil si Chin Liwesi ang may gawa nito, hindi na siya nagtanong pa, napatingin siya sa ilang malalakas na lalaki na nakatayo sa tabi ng pader na may pagdududa. Alex, sino sila? Hindi sila mukhang mga security guard ng hotel. Pagpasok pa lang niya, nakita niyang maraming strongman in black na nakatayo sa corridor, punong-puno siya ng killing intent, kaya medyo natakot siya. Nang pumasok siya sa silid, alam niyang mayroon din siya sa loob. Ito ang kaibigan ko, Hanyun, nagtaas baba si Alex Dixon at ipinakilala kay Jane Lewis. Kakabalik lang ng kaibigan ko sa bansa, ang mga taong ito ay mga subordinate niya. Kamanghamanghang, si Jane Lewis ay may hitsura ng paghanga at mabilis na binati si Hanyun, dapat kang maging bodyguard, tama? Aray naman, hello hipag, ngumiti si Hanyun. Hindi niya ito inamin o tinanggihan, mas mainam na iwasan ang hindi organisasyong gulo. Kumaway siya sa mga taong nasa likod niya. Mahigit 10 lalaki ang humakbang at sabay na sumigaw. Pagbati, hipag, ang malakas na dagandong ay halos matakot kay Jane Lewis. Mabilis niyang sinabi sa lahat, dahil nandito na kayong lahat, sabay na tayong kumain, mag-o-order pa ako ng ilang mesa. Lahat sila ay kaibigan ng kanyang asawa. Siguradong babatiin niya sila sa ngalan ng kanyang asawa. Nang makitang may malasakit din si Jane Lewis sa kanyang mga kaibigan, gumaan ang pakiramdam ni Alex Dixon sa kanyang puso at nakangiting sinabi, lahat, sabay na tayong kumain, magbubukas pa ako ng 2 pang pribadong kwarto sa gilid. Okay, hindi tumayo si Hanyun sa seremonya.
kinawayan niya ang kamay at inakay ang mga tao sa isang pribadong silid para kumain. Sa anumang kaso, karamihan sa kanyang mga tauhan ay mga taong dinala noon ni Alex Dixon, at lahat sila ay kakilala. Natahimik lang si Helena pagkatapos umalis si Han Yun kasama ang kanyang mga tauhan. Ngayon lang, nang ang grupong ito ng mga tao ay nakatayo siya sa pribadong silid, tinakat nila sa mamatay. Gayunpaman, nang marinig niya ang grupo ng mga tao ay talagang mga bodyguard, muling pinulupot ni Helena ang kanyang mga labi sa kanyang puso. Akala niya ay magaling silang tao, pero bodyguard pala sila. To put it bluntly, sila ay mga security guard, sila ay simpleng grupo ng mga tigre ng papel na nagpapanggap na cool. Inutusan ni Alex Dixon ang mga tao na alisin ang mga gulay sa mesa at muling pinalitan ang mesa. Noong una ay ayaw niyang kumain, ngunit dahil nandito na ang kanyang asawa at napakaganda ng suot nito, hindi niya kayang sirain ang mood ng kanyang asawa. Sa piging, si Helena at ang iba ay higit na masunurin at hindi nang ahas na magsalita ng walang ingat. Kumain ng ilang subo si Jane Lewis at biglang may naisip, tumingala siya at sinabi kay Alex Dixon, "Hubby, ngayon lang ako umuwi, may naghahanap sa iyo sa bahay." "Sino ta?" "Mukhang binata, mukhang napakayaman," sabi ni Jane Lewis. Naalala ni Jane Lewis ang nangyari ngayon. "He is also very polite, he drives a Porsche and looks very low-key, pero nakita ko na may 4 na mas mahabang modelo ng Bentley na sumusunod sa kanya, parang bodyguard silang lahat." Napakayaman, agad na tumingala si Helena at muling naging interesado, mabilis ding tumingala si Shu Fugi. Ano ba naman, ang isang mas mahabang Bentley ay hindi 10 milyon, ngunit ang taong ito ay talagang nagdadala ng 4 na kotse, at ito ay kotse ng isang bodyguard. Sinong tycoon ito? Abangan ang susunod na kabanata.